Ito pong natuklasan ni Treasure Hunter ay isang halimbawa ng Yamashita Treasure Site. May patunay na bidyuhan niya. Ipinadala sa atin ang posibleng pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Kaya tutukan po ninyo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat atin pong sasabihin kung ano po ang sikreto ng kanya pong natuklasan tungkol po sa mga naitagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas. Mga gamit bro. Mga ganito palang bro, mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. Hindi ko tara. Ganito ang legit na. Ang inaayos namin. Sa CBN na ito ang 15. Kasi ito taga-fuse. As usual, magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan o Kamindanawan. Hinaot unta nga naamo sa maayong kahimtang. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa akon mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakato sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo na naman po ay magbabalik nga Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah sa atin pong topic na laging pinag-uusapan tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Ito po ay ang isang halimbawa ng posibleng pinagtataguan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Natuklasan po ni Treasure Hunter sa kabundukan ang isang lugar, no, na mayroong mapa sa bato at may patunay, may video po siyang naipadala sa atin na kung saan atin po itong bibigyan, no, ng meaning. I-analyze po natin kung ano po ang kahulugan nito. Kaya panuorin nyo po, tutukan nyo po hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakaganda po para po magkaroon tayo ng idea tungkol po sa mga itinagong kayamanan, sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscribers, no? Bashers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at para po masuportahan ang aking channel. So continue po tayo mga ka-Treasure Hunter. Ito po ay ang video ni KTH na kung saan ipinadala niya ito pong kanyang na-discovering Yamashita Treasure Site. Sa atin pong mapapansin, makikita ito po isang napakalaking bato na may disenyo, no? May design, mayroong nakaguhit sa gitna ng bato at parang may box sa gitna, no? Kurting diamond shape. At yung guhit ay hindi lamang diretso kung hindi may design din, no? Yan po ang ating isa-isahing bibigyan ng kahulugan ayon po sa Japanese code. Mula po yun sa libro ng mga Japanese Imperial Army. So makikita nga natin ito ay isang halimbawa, no, ng Yamashita Treasure Map, stone map. Ito po ay isang mapa ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan ng Pilipinas. Hindi lang ito nag-iisa, marami pa ito. At iba-iba po ang style ng mga sign markers ng mga Japanese Imperial Army. So yan nga, atin po itong bibigyan ng analyzation, meaning, no? At yan po ay mapapansin natin na napakagandang pagkaguhit gawa talaga ng tao. At ito po ay bundok, no? Mountain treasure. Ito po ay naglalarawan ng kayamanan sa kabundukan. Nasa bundok, no? Nasa loob ng bundok, nailagay sa bundok ang tunnel, no? Nakatunnel na may tubig, no? Ipinapahiwatig niya na may tubig.
Ayon sa design, natin makikita ay mayroon siyang tinatawag na box, no? Treasure inside at the middle of the mountain, no? Nasa loob ng bundok, nasa gitna ng bundok, ayon diyan sa makikita natin. At yung design na parang letter MW ay water. Ibig sabihin may supply diyan ng tubig na dapat masundan, yung mainom na tubig, maliit na supply lang ng tubig. Yun po ay mayroong space na pinanggagalingan yung tubig. Doon po pumupunta ang tubig at yung nilalabas na tubig ay mainom, no? Water spring. At ayon sa kanya ay mayroon ngang water spring. Napakagandang sinyalis, no? Yun po ay totoo talaga na Yamashita Treasure. At yan nga ay Mountain Treasures, no? Yan po ay isang mapa ng bundok, mapa ng Yamashita Treasure. At madali lang pong basahin yan sapagkat ang mga Hapon ay naglalagay sila ng mga mapa sa bato na madaling isipin, no? Madaling bibigyan ng meaning. Hindi ka napapahirapan. Kumbaga, kung ano yung nakalagay diyan sa bato, yan ay specific na yun po ang itsura ng bundok. Yan po ay ginawa nila bilang palatandaan, bilang tanda ng kanilang kayamanang itinago. No, kasi kung marami pa silang talinghaga dyan, ay mahihirapan yung kanilang mga apo o anak na magbasa kung sakaling mawala yung kanilang mga papel na hawak. So, yan lang po, ganun kadali, no? So, ang kanyang gagawin dyan ay tutuklasin niya yung water spring, no? Tubig, kung saan nanggaling yung tubig, susundan niya yung tubig at mayroon doon sa gitna, no? Sa gitna mismo ng parang burol, no? Parang bundok na yan, ay mayroong ginawa na parang space para siyang kuweba sa loob ng bundok na doon nag-iipon ng tubig at doon pumupunta sa ginto nasa gitna, no? Yung boxes na palagay natin ginawang boxes ang sign na yun pero space yun, may space talaga sa gitna mismo ng bundok. At ang mga kasamang markers nito ay mga pyramid. Yun. Hindi lang tayo ang nagsabi niyan, mismong siya kasi nakachat natin siya at sabi niya ay pyramid. So tumama nga yung analyze natin noon na mga pyramid ang mountain treasures at ito po ay isang halimbawa ng the mountain treasure of Yamashita. No? Ito po ay mga itinago nila na kayamanan sa mga kabundukan. Mga pyramid yan. At ito nga ay parte ng pyramid. Ito pong bato na ito na kung titingnan natin parang bundok na may guhit sa gitna. At mayroon na din akong nadiscover nito. Hindi lang ito nag-iisa, no? Halos lahat ng mga kabundukan sa Pilipinas na nilagyan ay may mga ganitong design pero may iba't iba lang ang itsura, no? Iba't iba lang ang purma. Mayroong papurmang hugis puso, no? Pero may guhit din at mayroon din ganyang itsura. Yan ay ayon sa itsura ng bundok, no? Kasi mapa yan. So malinaw na yan po ay legit na Yamashita Treasure sign, mapa, palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Saan ang digging spot? Yun nga, no? Susundan lang niya yung tubig at doon sa gitna ng bundok, no? Doon ang space. Hahanapin niya yung space na kung saan pinanggagalingan, pinupuntahan ng tubig at nilalabasan ng tubig yung nag-iipon ang tubig kung saan nag-iipon, no? May tangke yan kasi may water spring daw. Doon, no? Hahanapin niya yon saan nanggagaling yung water spring na nainom na tubig na yon ay mayroong space na ginawa ang mga Japanese Imperial Army para doon maibabad ang mga gold bars, no? Yamashita Treasure. So napakaganda, no? Maaring cave yan na nasa gitna at nandyan ang pintuan sa gilid ng bundok, no? Yang mga bato na yan na mga naka-triangles, mga naka-triangles na mga puno, mga pintuan yan papunta dyan sa loob, no, ng space na tinutukoy, no, nandun ang boxes of gold bars Yamashita Treasure. So napakaganda, no? So hindi yung analyzation po natin na yan ay hindi natin sariling interpretasyon. Yan po ay legit na nakalagay sa Yamashita Treasure Code. Sa mga libro po ng mga Hapon ay nariyan po ang ating lahat na binanggit na yan.
Yan lang mapa na yan ay yan po ay direct analyzation natin. Yung pong mapa na nasa bato. Yan po yung itsura talaga ng lugar. Marami na po akong na-encounter na mga ganyang klase. At yung mga guhit-guhit na yan, patunay yan ng mga water spring. Mayroon din yan sa Yamashita Treasure Code. Yung N, mga guhit na yan, mga tunnel yan, at yung guhit na tatlo na yan na maliliit ay water spring. No? Tubig na mainom na kung saan doon nag-iipon, doon nila itinago, doon ang sikreto ng Yamashita Treasure. So hindi lang ito nag-iisa, maaring marami pa ito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig, no, sa bansa natin, sa bansang Pilipinas. Mapa-Luzon, Visayas o Mindanao man tayo, ay mayroong mga ganito sapagkat doon nga talaga, dyan nga talaga itinago ng mga Hapon. Sa gilid ng creek, sa mga ilog, sapa na maliliit, mga ubog, water spring na maiinuman, sadyang dyan nila itinago, no? Para hindi basta-bastang matuklasan at hindi basta-bastang mawala. So malinaw po mga ka-treasure hunter. So dito po magtatapos ang atin pong pag-a-analyze, pagbabahagi po sa ilan po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. At ito pong naibigay sa ating video mula po sa ating ka-treasure hunter. Sana po ay nag-enjoy kayo at nagkaroon tayo ng idea tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army, Yamashita Treasure sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap. Tunnel na may muka na cross eyes ang kanyang mata, buling. Ito yung tinutumbok niya. Ayan, dito banda. Ayan, parang naka-triangle sinasabi. Tapos yung isa, yung bukid doon.
doon sa ayun. Yung bibig na ka-under. Saka mayroon siyang katabing malaking bato na parang bahay lang. Dito naman sa ilalim, ilog na. Tsaka mayroong marka na number 4 na 4 o hindi yun. Parang siya, pero magkahiwalay ang dulo. Letter E, bagis, tsaka nakaganyan.